Ang pelikula ay nahahati sa 4 na kabanata. Sa unang kabanata, Apokalipsis, ipinakilala sa atin ang isang babaeng nagngangalang Elizabeth, na nakatira sa gitnang kanluran kasama ang kanyang asawa, si Eli, at ang kanilang 2 anak. Ang una ay si Matthew, na anak ni Eli mula sa dating kasal. At pagkatapos ay nariyan si Sam, ang kanilang bagong silang na anak na babae. Si Elizabeth ay isang piping babae na nakikipag-usap sa pamamagitan ng sign language. Nagtatrabaho siya bilang midwife at itinuturing na mahusay sa panganganak. Isang araw sa lokal na simbahan, isang bagong mangangaral na ang pangalan ay Reverend ang nagpakita. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga bulaang propeta at kung paano sila nakaka-cancer sa lipunan. Nang marinig ni Elizabeth ang kanyang boses, natakot siya. Halatang may history siya sa lalaking ito. Nang maglaon, nang malapit nang umalis ang pamilya, isang babaeng nagngangalang Abigail ang biglang nanganak. Dinala siya ni Elizabeth sa loob ng simbahan at tumulong sa proseso ng paghahatid. Sa kasamaang palad, napagtanto niyang abnormal ang sanggol, kaya imposibleng ilabas ito nang hindi sinasaktan ang ina. Nangangahulugan ito na ang isa sa kanila ay kailangang pumunta. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, lihim na pinatay ni Elizabeth ang sanggol, kaya nailigtas ang buhay ni Abigail. Pagdating nila sa bahay, inaliw ni Eli ang kanyang asawa, sinabing hindi niya kasalanan ang nangyari kanina. Bilang tugon, sinabi niya ito ay kasalanan ng kagalang-galang. Gayunpaman, tinanggihan ni Eli ang kanyang mga pahayag, dahil naniniwala siya na ang kagalang-galang ay isang tao ng Diyos. Nang maglaon, pumunta si Elizabeth sa bahay ni Abigail para tingnan siya. Gayunpaman, ang asawa ng babae, si Nathan, ay pinigilan siya, sinabing ang kagalang-galang ay nag-ayos na ng doktor para sa kanila. Nang gabing iyon, siya ay labis na nalasing at dumating sa labas ng bahay ni Elizabeth na may dalang baril. Siya ay bumaril ng walang layunin habang sumisigaw na pinatay niya ang kanyang anak. Sinusubukan ni Eli ang kanyang makakaya na pakalmahin siya, ngunit hindi nagtagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita ang Reverend at pinaalis si Nathan. Nang mapansin siya ni Elizabeth, desperadong sinabi niya sa kanyang asawa na huwag papasukin siya, ngunit pinapasok pa rin ni Eli. Pagkatapos ay may kakaibang pag-uusap ang 2 lalaki, habang nakikinig si Elizabeth mula sa kabilang kwarto. Sa paghusga sa kanyang ekspresyon, mukhang takot na takot siya sa lalaki. Samantala, sinabi ng Reverend kay Eli na ang kanyang asawa ay nakagawa ng kasalanan habang siya ay nagpasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang lilipas. Sinabi niya na siya ay parurusahan dahil dito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Elizabeth na lumabas, ngunit natatakot siya para doon. Kaya, umalis ang Reverend, ngunit hindi bago nangako na babalik muli. Sa sandaling umalis siya, nakiusap si Elizabeth sa kanyang asawa na kailangan nilang umalis sa bayan. Sa pagkakataong ito, naiintindihan ni Eli na mapanganib ang lalaki, kaya pumayag siya. Nangako siya na pupunta sila sa bahay ng kanyang ama sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, susubukan niyang ibenta ang kanyang mga tupa. Sa kasamaang palad, kinaumagahan, nang pumasok si Matthew sa loob ng kamalig, nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang lahat ng mga tupa ay pinatay ng walang awa. Ipinapalagay ni Eli na ito ang ginagawa ni Nathan, kaya agad nilang kinuha ni Matthew ang kanyang mga baril at humayo para harapin siya. Samantala, piniringan ni Elizabeth ang kanyang anak dahil ayaw niyang masaksihan ng batang babae ang madugong sitwasyon. Pumasok siya sa loob ng kamalig upang linisin ang kalat, ngunit sa sandaling yon, may nag-lock ng pinto mula sa labas. Nang sumilip si Elizabeth sa isang butas, natakot siyang makitang dinadala ng Reverend ang kanyang anak. Desperado siyang humihingi ng tulong, ngunit walang nakikinig sa kanya. Kapag sinubukan niyang umakyat sa pinto, nadudulas siya at nahuhulog na nagresulta sa kanyang pagkahimatay. Nang magising si Elizabeth, nakabukas ang pinto at bumalik na si Eli. Ibinunyag niya na pumunta siya sa tirahan ni Nathan, ngunit nalaman niyang lumipat na ang mag-asawa sa ibang lungsod noong nakaraang gabi. Ginagawa nitong imposible para kay Nathan na maging salarin. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumulpot si Sam na nagbibigay ng ginhawa sa mga magulang. Nang gabing iyon, habang inihiga ni Elizabeth ang kanyang anak sa kama, ang huli ay nagtanong sa kanya ng isang napakakaibang tanong. Nagtatanong siya kung masamang tao ang kanyang ina. Nang marinig ito, napagtanto ni Elizabeth na na-brainwash ng Reverend ang kanyang anak na babae.
Kaya, sa galit, nagpasya siyang patayin siya sa bahay nito. Kumuha siya ng kutsilyo, sumakay sa kanyang bahay, at naglakbay sa malungkot na bayan sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, kapag nakarating siya sa bahay, nakita lang niya ang manika ng kanyang anak sa kama nito. Sa kabilang banda, nalaman nating nakapasok ang Reverend sa kanyang bahay. Kasalukuyan siyang nagtatago sa itaas ng isang natutulog na Sam. Kasabay nito, nagising si Ellie mula sa kanyang pagkakatulog at napagtantong nawawala ang kanyang asawa. Kapag tumingin siya sa paligid, may napansin siyang mali sa kamalig, kaya nagpasya siyang tingnan ito. Kinuha ni Ellie ang kanyang shotgun at tumungo roon, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, sinaksak siya ng Reverend ng maraming beses. Sa pagbabalik ni Elizabeth, nakita niyang buhay pa ang kanyang asawa, ngunit nakausli ang bituka nito sa tiyan nito. Sa kanyang huling hininga, hiniling niya sa kanyang anak na si Matthew na dalhin ang pamilya sa bukid ng kanyang lolo. Kumuha ng baril ang bata at pinatay ng awa ang kanyang ama, kasabay nito, napagtanto ni Elizabeth na sinunog ng Reverend ang kanilang bahay. Kaya, nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, dinadala niya ang kanyang mga anak at tinakasan ang eksena sa kanilang karwahe. Ang ikalawang kabanata ng pelikula, Exodus, ay nagsisimula nang makita natin ang isang 13 taong gulang na batang babae na nagngangalang Joanna na gumagala sa mga disyerto. Hindi nagtagal, hinimatay siya dahil sa matinding dehydration. Hinanap siya ng isang naglalakbay na pamilyang Chinese, at dinala siya sa kalapit na bayan ng Bismuth. Matapos maalagaan si Joanna pabalik sa kalusugan, ibinenta siya sa may-ari ng isang brothel na pinangalan ng Frank. Lumilitaw na siya ay isang sakim at mapanganib na individual na maaaring gumawa ng anumang paraan upang pasayahin ang kanyang mga customer. Sa paglipas ng mga araw, nakipagkaibigan si Joanna sa isa sa mga escort na nagngangalang Sally na nag-aalaga sa kanya ng mabuti. Ipinapaliwanag niya ang mga dapat at hindi dapat gawin sa lugar at palaging pinoprotektahan siya mula sa masasamang mata. Isang araw, isang lasing na customer ang nagka-interes kay Joanna, ngunit mabilis siyang hinikayat ni Sally na magpalipas gabi kasama niya. Tinatanggap ng lalaki, ngunit sa kondisyon lamang na babantayan sila ni Joanna. Nang maglaon, sa panahon ng romantikong sesyon, lalong nagiging agresibo ang lalaki, at sinimulan bugbugin si Sally. Pagkatapos ay bumaling siya kay Joanna, at ito ang naging mahirap na desisyon ni Sally na barilin siya patay. Bilang resulta ng kanyang mga aksyon, siya ay pampublikong binitay sa susunod na araw. Lumipas ang eksena sa ilang taon at nakikita namin na si Joanna ay nasa hustong gulang na. Isa na siya ngayon sa mga sikat na escort ng brothel. Ginugugol ni Joanna ang karamihan ng kanyang oras kasama kanyang matalik na kaibigan, si Elizabeth. Pangarap nilang makatakas sa kahabag-habag na lungsod na ito. Isang araw, sinubukan ng isang lalaki na asarin si Elizabeth, at tumugon ito sa pamamagitan ng pagkagat ng dila nito. Sa kasamaang palad, ito ay isang malaking pagkakasala para kay Frank, at pinarusahan niya ang kaawa-awang babae sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang dila. Ito ay nagpapatahimik sa kanya, at napipilitan na siyang makipag-usap sa sign language. Anuman, hindi ito naging hadlang kay Elizabeth sa kanyang pangarap na makatakas sa lungsod at mamuhay ng mapayapang buhay. Isang araw, pumunta ang dalawang magkaibigan sa isang matchmaker, na binanggit na isang lalaking nagngangalang Ellie ay handang pakasalan si Elizabeth. Mayroon na siyang anak sa dati niyang asawa. Agad na tinanggap ni Elizabeth ang alok at hiniling niya si Joanna na samahan siya. Bumalik ang dalawang magkaibigan sa kanilang silid at nagsimulang mag-impake, ngunit nang malapit na silang umalis, binili ng isang mayamang customer ang lahat ng mga escort para sa gabi. Siya ay walang iba kundi ang masamang Reverend. Noong gabing iyon, sa kabila ng lahat ng mga escort sa kanyang sarili, si Joanna lang ang tinawag niya sa kanyang silid. Sinasabi niya na siya ay lampas na sa kaligtasan, ngunit narito siya upang iligtas siya. Habang nakatayo doon si Joanna, nanginginig, hiniling niya sa kanya na pagmamayari siya. Sinabi niya na napakatagal na niyang tinatakasan siya, at ngayon, oras na para gumawa siya ng pagbabago. Nang tumanggi si Joanna, sinimulan niyang salakayin siya ng walang awa. Narinig ni Elizabeth ang kaguluhan mula sa kabilang kwarto, kaya mabilis siyang dumating para tulungan ang kanyang kaibigan. Sa kasamaang palad, sinaksak siya ng Reverend hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay ginawa rin niya si Joanna, ngunit nagawa niyang laslasan ang kanyang lalamunan gamit ang parehong kutsilyo.
Pagkatapos nito, binihisan niya si Elizabeth bilang kanyang sarili at sinilaban ang kanyang katawan. Nang maglaon, pumunta si Joanna sa isang doktor upang putulin ang kanyang dila. Kapag nag-aalangan siya, siya mismo ang gumagawa nito. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang karwahe at umalis papuntang tahanan ni Ellie na nagkukunwaring si Elizabeth. Ang ikatlong kabanata ng pelikula ay Genesis at dadalhin tayo sa ilang taon na ang nakalipas. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang Reverend ay nahayag na walang iba kundi ang ama ni Jonah. Siya ay isang walang dangal at masamang tao na regular na binubugbog ang kanyang asawa, si Anna. Isang araw, may nakitang dugo si Joanna sa kanyang damit at naisip niyang may sakit siya. Gayunpaman, ipinaunawa sa kanya ng kanyang ina na ito ay napaka-normal para sa mga batang babae na kasing edad niya. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita sila ng Reverend mula sa malayo at nalaman kung ano ang nangyayari. Mukhang nagkaroon siya ng kakaibang atraksyon sa sarili niyang anak na babae. Regular niyang tinititigan siya at pinapalinis pa niya ito. Nang mapansin ito ni Anna, sinabi niya sa kanya na ito ay labag sa etika. Gayunpaman, tumutugon lamang siya sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanya ng higit pa. Isang araw, nakahanap si Joanna ng dalawang sugatang lalaki, sina John at Wolf, sa labas ng kanyang kamalig. Lumilitaw na sila ang natitirang mga nakaligtas sa isang salungatan. Nang makita silang napakadesperadong humingi ng tulong, lihim silang itinago ni Joanna sa loob ng kanyang kamalig. Pinapakain din niya sila at binibigyan ng gamot para gumaling. Sa paglipas ng mga araw, nagkakaroon siya ng magandang relasyon kay John, gayunpaman, sinusubukan lang siyang ligawan ni Wolf. Pagkatapos ay isiniwalat ni John sa kanya na hindi sila magkaibigan ni Wolf. Sa katunayan, hindi magdadalawang isip ang huli na patayin siya kapag ganap na siyang gumaling. Kaya, gumawa ng plano si John at pinatay muna ang lalaki habang nagtatapon siya. Pansamantala, dinadala ng Reverend ang kanyang asawa sa isang panday at nagdidisenyo ng isang espesyal na instrumento upang takpan ang kanyang bibig. Sinabi niya na ito ay isang parusa para sa kanyang mga aksyon. Dahil dito, napahiya ang mahinang Anna dahil hindi na siya pinapayagang magsalita mula ngayon. Kinabukasan sa simbahan, habang ang Reverend ay nagbibigay ng isa sa kanyang mga talumpati sa piyes, bigla siyang gumawa ng hindi maisip. Sa kabila nito, hindi masama ang loob ng Reverend para sa kanya, at sa halip ay sinabi niyang karapat-dapat siya rito. Ngayong wala na si Anna, sinubukan niyang pilitin ang sarili niyang anak na pakasalan siya. Inilagay pa niya ang parehong metal na instrumento sa mukha nito. Nang siya lumaban at sumigaw ng tulong, dumating si John at hinarap ang Reverend. Sinusubukan niyang barilin siya, ngunit madaling nakasagupa ang huli at nabaril sa ay yan ang napatay. Pagkatapos nito, kinaladkad ng Reverend ang kanyang anak at hinahagupit dahil sa pakikipagkaibigan sa isang estranghero. Ipinipilit pa nga niya ang sarili sa kanya. Kapag siya ay napagod at nakatulog, si Joanna ay tumatakbo palayo sa bahay. Ang huling kabanata ng pelikula ay Retribution at magsisimula ito pagkatapos ng una. Si Joanna at ang kanyang dalawang anak ay nakasakay sa mga lupain ng niebe, desperado na makarating sa bahay ng ama ni Ellie. Ngunit sa kasamaang palad, habang nasa daan, naabutan sila ng Reverend at pinatay si Matthew. Si Joanna ay wasak, ngunit wala siyang oras para magdalamhati, kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating siya sa bahay ng kanyang biyenan at ipinaliwanag sa kanya ang buong senaryo. Napaluha ang matanda matapos malaman na patay na ang kanyang anak at apo. Gayunpaman, ipinangako niya na panatilihing ligtas ang maliit na si Sam. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Joanna ang kanyang baril at nagpasya na magbantay sa labas. Di nagtagal ay nakita niya ang Reverend sa dilim at binaril siya, ngunit mukhang mailap ito. Sinusubukan niyang takutin ito sa pamamagitan ng pagsasabing gagawin niyang babae si Sam. Sinabi rin niya na nagkamali siya nang iwan ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito, nagmadaling pumasok si Joanna sa loob ng bahay, at nakitang patay na ang kanyang biyenan. Sa takot, sinubukan niyang tumakas, kasama ang kanyang anak na babae, ngunit nahuli sila ng masamang kagalang-galang. Sa susunod na eksena, makikita natin na ang dalawa ay nakatali sa magkahiwalay na poste. Nilapitan ng Reverend si Isam at hinampas siya ng maraming beses, habang si Joanna ay nakatatakot na nanonood.
Sinasabi niya na siya ay isang tao na lampas sa kaligtasan, kaya magagawa niya ang anumang gusto niya. Ngunit nang malapit na siyang gumawa ng isang bagay na kakilakilabot sa batang babae, naputol ang mga braso ni Joanna at pinalaya ang sarili. Pagkatapos ay kumuha siya ng parol at inihagis ito sa kanyang ama at sinunog ito. Ngayon na wala na siyang kakayahan, binaril siya ni Joanna sa point-blank range, sa wakas ay napatay siya. Ang eksena ay naputol sa ilang buwan pagkaraan at nakita namin na ang mag-ina ay namumuhay ng payapa. Nagsimula si Joanna ng isang gilingan ng lagari sa bahay ng kanyang yumaong biyenan. Tinutulungan siya ng ilan sa kanyang mga kamag-anak sa kanyang negosyo. Sa kasamaang palad, muling nahahanap ng problema si Joanna sa pagkakataong ito sa anyo ni Nathan. Isang araw, dumating siya kasama ang kanyang mga tauhan, ipinahayag ang kanyang sarili na siya ang bagong sheriff. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang poster ni Elizabeth, na tila pinaghahanap para sa pagpatay sa may-ari ng kapatid na lalaki, si Frank. Nang marinig ito, napagtanto ni Joanna na noong gabing iyon, talagang pinatay ni Elizabeth si Frank bago tumulong sa kanya. Ngunit dahil nakuha na niya ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon, hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili. Ang kawawang si Joanna ay inaresto at dinala sa isang barko. Habang naglalayag siya, napansin niya si Sam na masayang nakikipaglaro sa isa sa kanyang kamag-anak. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting ginhawa dahil wala na ang Reverend para pahirapan ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, tiningnan ni Joanna si Sam bago gawin ang hindi maisip. Pagkalipas ng ilang taon, nakita namin na si Sam ay naging isang babae. Siya ay may sariling anak na babae at nagpapatakbo ng sawmill sa kabila ng pagkawala ng kanyang ina sa murang edad. Sinabi niya na nararamdaman pa rin niya ang kanyang paligid. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panunood.